Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang araw bago ang Semana Santa kung kailan maraming babiyahe. Isang jeepney na galing sa outing ang inabot ng trahedya sa Cavite. Kuwang-kuwa sa video ang pag-overtake nito sa ilang sasakyan bago umikot, tumaob at sumalpok matapos mawalan umano ng preno. Patay ang 3 sakay ng mga nasapol na motorsiklo habang sugatan ang mga sakay ng jeepney. At nakatutok si Mariz Umali. Maayos na binabaybay ng mga sasakyan ng bahaging ito ng Ternate, Cavite nang biglang lumitaw ang isang humaharurot na jeepney sa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagtuloy-tuloy ito sa kabilang linya ng kalsada kung saan may parating namang 2 motorsiklo. Tuluyang tumagilid at tumaob ang jeep at sumalpok sa nakasalubong nito mga motorsiklo. Ano po? Diyos ko po, Panginoon ko! Pinatay niya yung mga motor! Hala, 2! Sa kuha ng isa pang kamera, kita ang mabilis na pagtakbo ng jeep at kung paano ito nag-overtake sa ilang sasakyan hanggang maaksidente. Ayon sa driver ng jeep, sinuri niya raw ang sasakyan bago umalis at may preno pa raw siya noong una. Pero bigla palusong, nag-apply ako ng preno, wala na akong preno. Kaya ginagawa ko ng paraan, nag-reduce yung takbo, yung sinusundan ko ng 2 sasakyan. Kaya ang ginawa ko, umaano ko sa kaliwa para naghanap ako pwedeng babanggain sa gilid. Nung nakaano na sana ako, bigla din dumating yung mga motor. Kaya yun, ang isa nabangga ko talaga, yung isa, siya ang bumangga din sa jeep ko, kaya yun na ano siya. patay ang sakay ng unang motorsiklo na kaniyang nasalpok, ang 38 anyos na si Staff Sergeant Gerlen Nicolas na aktibong miyembro ng Philippine Marines. Patay rin ang mga sakay ng ikalawang motorsiklo, ang rider na si Gregorio Salazar, 54 anyos, at angkas niya si Celedonio Gutierrez, 40 anyos. Sinasabi lang niyang aksidente, pero dun sa video, napakabilis niya. Kaya hindi niya sasabing aksidente lang para mawalan siya para hindi na siya magbayad sa kanyang nagawang kapabayaan. Hindi pwedeng sabihin lang niyang aksidente. Masakit na masakit po. Hindi namin po kayang tanggapin. Masakit sa dibdib po. Siya lang po ang aming inahasahan. Tumilapon po talaga sila. Talagang masakit po sa akin at kapatid ko po ako po ang katuwang niya sa lahat. At napakadami po namin pagdaan ng problema. Tapos ngayon po problema na naman. Pagdating po pala talaga ng ospital na private, pag wala po tayong perang mahihirap, wala po talaga tayong maasahan. Sabi ng jeepney driver, hindi siya nagkulang sa pagmamaneho, pero humihingi siya ng dispensa. Patawarin na niya ako. Bagay di ko naman talaga sinasadya ng ganyan ang mangyayari. Hindi ko ginusto na ako, hindi ako mamamatay tao rin. Dahil lang yung pinoproteksyonan ko yung mga sakay ko rin. Kaya pasensya na po kayo sa akin. Hindi ko yan sinasadya. At saka hindi ako nagsisinungaling na walang preno sa sakyan. Hindi na mabubuhay yung asawa ko. Wala nang tatay yung mga anak ko. Wala nang tatay. Nakalaro ng mga anak ko. In-enquest na sa piskalya ngayong hapon ang suspect sa insidente at sasampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at damage to property. Kitang-kita din na ang pangyayari. Maipafile namin yung kaso na demanda para mabigyan naman po ng justisya yung namatayan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Kilala na ng Department of Education ang gurong nag-viral sa Panenermon habang naka-livestream. Isa raw siyang public high school teacher na binigyan ng 3 araw para magpaliwanag sa nangyari. Nakatutok si Ian Cruz. Viral ang video ng isang guro na may pinapagalitan dahil hindi umano siya iginagalang ng mga estudyante. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala pa namang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating.
Base sa screen grab, live-streamed ito bagamat naka-private na ang account ng nag-live. Pero nai-record ito ng ibang netizen kaya tuluyang kumalat. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Galing squatter ng mararating sa buhay. Hindi pa malinaw kung paanong di siya iginagalang pero iniimbestigahan na ang video ng Department of Education o DepEd. Natukoy na nito ang nasa live bilang isang public high school teacher. Yan yung i-establish natin. If it was it during school hour? Was it during the conduct of a class na nangyari yan at naka-live siya? So yan yung i-ascertain natin, kaya tayo magkakaroon ng investigation. Apparently, nasa harap siya ng klase based on the audio dun sa video natin. Ang tanong ng marami, bakit nagalit ang guro sa kanyang estudyante? Parang meron yatang nabanggit yung certain group of mag-aaral or students about personal issue about the teacher. So parang she was disappointed na or frustrated na may ganung remark siyang narinig from one or two of the learners, kaya ganun yung kanyang galit. Ayon sa Department of Education, kinausap na ng kanyang principal at Schools Division Superintendent ang nasabing guro. Inisyuhan na rin siya ng show cause order ng kanilang regional director para magpaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 72 oras. Titiyakin ding mabibigyan ng psychosocial intervention ang mga estudyante na nakarinig ng masasakit na salita. Ayon sa ACT Teachers Party List, hindi tama na nagbitaw ng mga salitang may diskriminasyon ang nasabing guro. Taga Metro Manila raw ang guro at kinakausap na rin ng mayor na nakakasakop sa kanya. Pupuntahan daw ito ng ACT-NCR Union para malaman kung may kailangan siyang tulong. Stress ba siya or depressed ba siya? Kaya lang, ang problema ko dito, gusto ko rin tanungin, bakit sinocial media niya pa, no? Hindi dapat sinasabi yon ng isang teacher. Kahit na malaki ang problema niya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Kinontra ng PCSO ang umunoy magkakasunod na panalo ng iisang tao sa loto. Pangalan daw ito ng loto agent na kumukubra lang para sa mga totoong nanalo. At nakatutok si Mav Gonzalez. Wala pa po kaming nakikita na isang winner nanalo ng 20 jackpots. Wala po sa record namin. In fact, we have searched and searched. Kung meron pong jackpot na nanalo ng kahit nga po isang tao na dalawa in 1 month. Kasunod ng pagkontrang yan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa dating pagbubulgar ni Senador Raffy Tulfo, binanggit ng senador ang isang alias Person B na 37 beses umanong tumama noong nakaraang taon at umabot sa 8 milyong piso lahat ng premyo. Noong November 2023 nga raw, 10 beses siyang tumama. Nandun yung uniformity na every month, tinatamaan niya yung tig 225,000 pesos na premyo. Ano po yung probability na one person will hit many times in the period of 6 months with the same amount? Paliwanag ng PCSO, hindi ito ang winner, kundi loto agent na kumukubra para sa mga totoong nanalo sa agusan. Yan po yung sinasabi kong lotto agent na pinakikiusapan ng mga kanyang bettors, 10,000 and above up to 300,000 pesos, he has to go to the branch. Pag kayo pa, ang branch po normally, nasa Kapitolyo yan eh. So kung nasa malalayo kang lugar, ang logical po and practical way is to talk to your most likely suki muna, pakisabay na ito. Sabi pa ng PCSO, lotto agent din daw si alias Person A na mahigit 1 milyong piso ang napanalunan mula sa 14 na beses na pagtama. Marami raw ganyan, ayon din sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Pero puna ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, Winnings na yan is also concentrated in an area kasi lotto teller ito. Malalakas po talaga. May mga tao po talaga, lalo na may mga, maski na may mga business, nagtataya ng laki-laki. Bakit ang TIN number niya ay 0000? 6 months na siya nanalo, several times, multiple times, at 225,000 each. Pag 00, ibig sabihin po, hindi po sila naglagay ng TIN nila. Kung wala po, i-require po muna si
taxpayer o yung nanalo si winner po na mag-register po kung wala pong TIN. Pag-amin ng PCSO, kalakaran ng ilagay ang 0000 kung walang ibigay na TIN ang lotto winner. Samantala, sabi ni Tulfo, posibleng napasukan na rin ng investors ang loto. Meron daw kasi siyang alam na tumaya ng 90 million pesos. Then, the following day or 2 days later, dinagdagan ang price pot ng another 500 million to make it 600 million. Kung nagdagdag kami, schedule naman po yan. Hindi naman po talaga tinamaan agad yan. Yung isang namin, mga 15 days pa yata. Hindi po, tinamaan agad-agad. Kasi hindi naman siya mag-invest ng 90 million kung hindi siya medyo sigurado na may babalik yung kanyang 90. Who would invest 90 million pesos sa isang game na hindi siya sure na malaking posibilidad na mananalo siya? Sigurado lang po kayo mananalo dyan if you bet on all the odds. Yan lang po ang sigurado. Even then, kung may ka-share ka, problema pa rin yun. Gayunman, titingnan daw ng Anti-Money Laundering Council kung may illegal dito. Sa naging glitch naman noong Pebrero kung saan nagloko ang isang draw machine sa 3-digit game, sabi ng PCSO na sinunod lang nila ang procedure. It's part of our procedure, Your Honor, that after announcing that we have this machine malfunction, we will put the broadcast on standby. Recorded po ito lahat. Pag-aaralan daw ang mungkahing huwag mag-off-air kung may aberya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Swimming pool, ilang luxury cars, pati nga lagusan o tunnel. Ilan lang yan sa mga bagong nadiskubri sa patuloy na pagsuyod sa isang munoy Pogo Scam Hub sa Tarlac. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Exclusive. Mula Himpapawid, kita ang lawak at laki ng Zunyo One Technology, ang Pogo Hub na nireid ng mga otoridad sa Bamban Tarlac noong isang linggo. Bukod sa office buildings at dormitories, may kumpulan rin ng villas na para raw sa matataas na opisyal at bisita. May Olympic-size swimming pool pa nga sa gitna. At bukod sa alegasyong mga scam, human trafficking at illegal detention, may tinatago pa palang sekreto ang compound. May network na mga tunnel sa ilalim ng mga villa. Posible kasi na yung mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Then meron kasi mga open na mga gates doon sa iba pang tunnels. Pwedeng doon sila nagtakasan. Sa loob ng villas, makikita ang mga marangyang muebles at mamahaling mga gamit. May mga vaults sa mga kwarto. Sa labas, nakaparada ang sari-saring SUV at luxury cars. Ang compound, nasa likod lang ng mismong munisipyo ng Bamban. Lahat po ng POGO, lahat ng IGL, Internet Gaming License Operators, kinakailangan po magkaroon yan ng letter of no objection galing sa City Council. Dapat bago nag-release ng lono yung munisipyo, dinoble check nila ng, hindi lang double, I think triple, for quadruple check. Kasi ngayon nga, nakita natin yung mga ebidensya ng scamming dito sa loob. Nag-iimbestiga na rin ng Department of Justice. Pero bago pa ang raid ngayong Marso, sinalakay na rin ang compound noong February 2023 laso umano'y cryptocurrency scam. Pero sa Hongsheng Gaming Technology pa nakapangalan ang lisensya ng Pogo. 2020 nang payagan ng munisipyo ng Bamban ang pagtatayo ng amusement at gaming hub. Bantay sarado naman ang puwersa ng PNP ang compound habang nagpapatuloy ang pagsuyod sa mga gusali. Ang mga dayuhang nahuli sa Pogo Hub, inilipat na ng Pasay City. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nasa Bohol na ang task force ng DILG na mag-iimbestiga sa itinayong resort sa gitna ng Chocolate Hills. Inaalam na rin kung may permit ang iba pang strukturang itinayo sa mga burol. Nakatutok si Maki Pulido. Sa investigasyon ng pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills na idineklarang National Geological Monument, hindi lang elected officials ang iniimbestigahan ng Department of the Interior Local Government o DILG Task Force, kundi maging mga empleyado ng gobyerno at pribadong individual. Gusto raw ng DILG na mapanagot lahat ng mga nagpalusot sa pagpapatayo ng resort doon. Nasa Bohol na ang Task Force at inaasahan ng resulta ng investigasyon sa loob ng 3 linggo. We would like to know anong lapses dito, anong nangyari dito. Kung walang kasalanan, walang problema. Di walang kasalanan. Ifa-file namin ito sa Office of the Ombudsman. Ifa-file namin ito for possible suspension, dismissal, lahat-lahat na yan. Ifa-file namin yan. Hindi naman daw minamasama ng Bohol Provincial LGU ang investigasyon ng DILG.
kaming mga LGU. We are under the supervision of the DILG. So, okay na rin. From the start, we were anticipating na mag-come in talaga ang DILG about this, especially it has become a national issue. Walang bagong pahayag ang LGU ng Bayan ng Sagbayan. Pero nauna nitong sinabi na ang nakuhang clearance ng Captain's Peak mula sa Protected Area Management Board o PAMB noong 2018 ang batayan ng pagbibigay ng building permit sa resort kahit walang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa DENR. Paglilinaw ng DENR, hindi bahagi ng kanilang ahensya ang PAMB. May PAMB raw sa lahat ng lugar na may protected area at binubuo ito ng mga lokal na pamahalaan, academe at non-government organizations. Pero nang malaman daw ng DENR na nakapagpatayo ng walang ECC, agad silang nag-issue ng closure order. DENR is not the PAMB. The DENR is a member of the PAMB. We chair the PAMB. We don't even have voting rights in the PAMB except in case of a tie. Nire-review na rin daw ng DENR ang iba pang istrukturang itinayo sa mga protected areas. We have given instructions to our regional offices to review to assess all the structures. If they have the appropriate permits, one, and two, if they should be allowed in the area. Nahihinaan si Senator Nancy Binay sa monitoring ng DENR sa mga protected area. Kaya isa raw ito sa bubusisiin niya sa isasagawang Senate investigation. Kung may gusto man daw na gibain ang resort sa paanan ng mga burol, kailangan din anyang isaalang-alang na sa pribado at tituladong lupa ito nakatayo. May mga titulado na kasing lupa roon bago pa ito maideklarang protected area. Siguro magandang pag-aralan, baka dapat magkaroon ng pondo ang ating pamahalaan wherein, kumbaga, bibili nila itong mga titled lands in the protected areas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kasunod ng kontrobersya sa pinatayong resort sa Chocolate Hills, may nadiskubre na ring mga negosyo at establishmento sa Mount Apo sa Davao, ayon po yan kay Senador Raffy Tulfo. Sabi ni Tulfo, illegal ang mga yan dahil dineklarang protected area ang Mount Apo. Tinawagan na rin daw ng Senador ang Department of Environment and Natural Resources o DNR. Natumbok na naman, hindi lamang sa Bohol, maging sa Mount Apo sa Davao. Ganon na ganon din nangyari doon sa within the buffer zone, naglipa na para mga kabuti ang iba-ibang mga struktura ng mga negosyo na bawal dapat. Nung tanawagan namin yung DNR, inamin nila at binigyan daw nila ng 2 years na palugit yung iba doon na illegal ang pagkatayo para alisin na. In the first place, bakit pinayagan? Sinusubukan po namin kunan na pahayag ang DNR kaugnay nito. Nilagdaan na sa Malacanang ang kasunduan para sa pagsasaayos at modernization ng NAIA. Pero hindi lang airport ang magbabago, kundi pati biyahe ng mga pasaherong pupunta rito. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni na Joseph Morong at Ivan Mayrina. Brownout, palyadong aircon, mga pesting dagat surot, mga kahiyahiyang kwento na idikit sa pangunahing airport ng bansa na ilang beses na rin napasaba sa mga listahan ng mga worst airport sa mundo. Pero inaasahang matutuldukan na raw yan matapos pirmahan kaninang umaga sa Malacanang ang Public-Private Partnership Agreement ng Department of Transportation at ng nalalong concessionaire na San Miguel Corporation at SAP and Company Consortium. I urge the San Miguel Corporation and Company Consortium to fulfill its commitments to this PPP project. This undertaking is not just about revenues. That will be remitted to Treasury alone, but resources invested in the airport. And in many ways, it is an investment in our future. Within 6 months from September 2024, we aim to elevate your airport experience. The government is expected to generate 900 billion pesos in revenues from this deal over the 15-year concession period extendable by another 10 years. This means that the government is guaranteed a healthy income stream. Nakuha ng San Miguel ang kontrata matapos ito mag-offer ng 82% na revenue share sa gobyerno. Sa ilalim ng kasunduan ng pribadong concessionaire na ang magpapatakbo ng NAIA na bubuhusan ng mahigit 170 billion pesos para sa rehabilitasyon at modernisasyon.
Uunahin daw ng consortium pag-take over nila ang pagkukumpuni ng mga electrical system, generator, air conditioning at pasilidad ng airport. Sa Setyembre ngayong taon, magte-take over ang consortium sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport at ayon sa consortium, hindi na kailangang palitan ang pangalan ng airport. 1987 nang gawing Ninoy Aquino International Airport ang dating Manila International Airport sa bisa ng Republic Act 6639 matapos paslangin sa tarmac si noong Senador Benigno Ninoy Aquino noong 1983. Huwag na natin pakialaman yung mga pangalan na yan kasi politika na yan, marami na magagalit yan. Ang askasuin lang natin yung pagre-repair, pagre-rehab para mawala yung mga nirereklamo ng tao. Kabilang sa mga inaasahang pagbabago ang dagdag na terminal sa lupa ng Philippine Village Hotel sa loob ng 3 taon na kayang maglaman ng 35 million na mga pasahero. Magkakaroon ng walkulator o access road sa pagitan ng Terminal 1 at 2 at mga car park building sa 3 terminal. Para iwas traffic naman papasok ng airport, gagawa ng 3 lane na bypass road mula sa Skyway sa Magallanes diretso sa NAIA Terminal 3 na inaasahang matatapos sa March 2025. May bagong OFW lounge na may libreng snacks. Imo-modernize din ang mga X-ray machine at gagamit ng QR codes. Sa pag-check-in, gagamit din ng visual docking system. Itataas din kalaunan ang kasalukuyang 550 pesos na passenger terminal fee na isusunod daw sa rate na itinakda ng Asian Development Bank. Aminado si Ang nasagad na ang kapasidad ng NAIA kaya oras na magawa ang Bulacan International Airport na 100 milyong pasahero ang kapasidad, doon pwedeng ilagay ang susobra sa NAIA. Oras na mag-take over ang consortium, magiging regulator ang Manila International Airport Authority o MIA. The whole operations will be for the responsibility of the operator. Yung airport police for one becomes the responsibility of MIA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Pag-aaralan daw muna ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang tugon ni Pastor Apollo Kibuloy sa show cause order ng Senado bago desisyonan ang hiling na arrest warrant laban sa pastor ng isang komite. Nakatutok si Jonathan Anda. A request for the Senate President to issue an arrest order against Apollo C. Kibuloy. Anumang oras, lalabas na raw ang arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo Kibuloy ayon kay Senator Risa Hontiveros. Yan ay matapos ibasura ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ng Senadora ang tugon ng kampo ni Kibuloy na bawiin at isantabi ang show cause order at mga sabina laban sa pastor. Pero sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ire-review pa niya ang tugon ng kampo ni Kibuloy sa show cause order pati ang tugon ni Senadora Hontiveros. May isa pang pagdinig ang komite sakaling may masabi umano ang mga haharap na testigo na may kaugnayan sa pera ni Kibuloy. Pag-aaralan naman daw kung ipapatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrador ng Kingdom of Jesus Christ. Dito naman sa Kamara, pinadadampot na rin si Kibuloy pero wala pang inilalabas na detention order. Ang tanong ngayon, sakaling sabay na maglabas ng detention order ang Kamara at Senado, saan ikukulong si Kibuloy? Baka mas appropriate that the detention order be with the Senate. Kung ganon ay wini-welcome ko po yun dahil isa na namang halimbawa ng interparliamentary courtesy na ibinibigay traditionally ng dalawang houses sa isa't isa. Kapag mayroong pina-appear o pina-aresto ang Senado, ay naalagaan silang lahat dito sa Senado. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ramdam nyo ba ang maalinsangang panahon? Humina kasi ulit ang amihan at hindi nakakaapekto sa bansa. Naranasan din yan itong weekend, lalo ng mga taga-Virac, Catanduanes. Umabot ang heat index o damang init sa 47 degrees Celsius noong Sabado at 44 degrees Celsius kahapon. Easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin galing sa Pacific Ocean ang umiihip sa halos buong bansa, kaya asahang magpapatuloy ang mainit na panahon. Pero sabi po ng Pag-asa, posibleng magparamdam ulit ang amihan mula Miyerkules. Patuloy natin itong imomonitor sa mga susunod na araw. Sa datos po ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa Quezon at Northern Palawan. Pagdating ng hapon, posible na ring ulanin ang ilang bahagi ng Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces at iba pang bahagi ng Palawan.
Sa Metro Manila, mainit na panahon ulit ang inaasahan. Magdala po ng payong na panangga sa init at sa tsansa ng localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Maaliwalas naman ang panahon sa Visayas, maliban lang sa kalat-kalat na panandali ang ulan sa mga probinsya ng Negros, Cebu, Samar at Leyte. Maghanda rin ang mga taga Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen sa tsansa ng ulan, lalo na po sa hapon. Sa ngayon, wala namang namamataang sama ng panahon o bagyo na iiral sa PAR ngayong linggo. Nababahala ang Health Department at Commission on Population and Development sa lumulubong bilang ng mga babaeng nabubuntis sa edad na 19 hanggang 10. Panawagan ng POPCOM magkaroon na ng batas para tugunan ng problema. Nakatutok si Marie Zumali. 17 anyos nang mabuntis si Sara. Di niya tunay na pangalan. Di raw planado ang pagbubuntis na ito na labis daw niyang ikinatakot. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin siya, ganito ganyan. Kasi mahirap lang po yung buhay. Bagamat biyaya niya raw maituturing ang anak. May nakikita lang. Ano po yung nakikita mo? Pwede mo Yung mga nakahubad po. Oo. Ng Saan? mga social media po. Nagtututo po. Gaya ni Sara, marami pang kababaihan ang maagang nagbubuntis. Ayon sa Commission on Population and Development, tumaas na 10% ang mga babaeng nanganak ng edad 10 hanggang 19 anyos. Mula sa 136,302 noong 2021 sa 150,138 nitong 2022. Noong tanggalin na raw ang COVID restrictions at nakalabas ng muli ang mga kabataan. Nakaka-alarma yung pag-rise from 2021 to 2022 kasi these are children. Isa sa mga matataas na maternal deaths are from the young ones. Education can be affected. Yung employment opportunities mo in the future, affected din. Ang Department of Health, ikinababahala rin ang epekto nito sa mga batang ina. Developmentally, hindi pa kaya ng katawan nila, hindi pa handa ang matres. At kung mabuo man ang bata ay napaka-high risk ng pregnancy dahil talagang hindi pa kaya ng katawan yung pag-ire, yung ability ng katawan ng kababaihan na magdala ng bata sa sinapupunan. Base pa sa World Bank data kamakailan, mayroong higit sa 48 nanganganak sa kada 1,000 babae edad 15 hanggang 19 anyos kada taon sa Pilipinas. Mas mataas kaysa sa average adolescent birth rate na 44 sa buong mundo at 33.5 sa buong ASEAN region. Sa ASEAN, pangalawa ang Pilipinas sa may pinakamataas na birth rate kada taon noong 2021. Sari-sari raw ang dahilan kung bakit maagang nagbubuntis ang ilang kababaihan, kabilang na ang exposure sa malalaswang mga palabas. Katunayan, ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study of 2021, 18% ng mga kabataang Pilipino ang exposed na sa pornographic and sexually explicit content. Busy ang ating mga parents. At the same time, the parents are not comfortable to talk about sexuality with their children. So, kailangan talaga i-prepare ang mga parents na should be the first sexuality educator of your children. Values within the family, parental guidance, peer pressure, your ability to say no. Kaya panawagan ng Commission on Population and Development, we are calling on all players to make adolescent pregnancy an urgent national priority. We are also calling for the passage of the Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Naghahanda na pong magsampa ng reklamo ang ikalawang batch ng complainant laban sa vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian ayon sa NBI Fraud and Financial Crimes Division. Sabi po ng NBI, aabot sa 30 ang bagong complainant na nabiktima umano sa isang junket investment scam. Dagdag sila sa nauna ng nagreklamo dahil sa umano'y paglabag sa Syndicated Estafa at Securities and Regulation Code. Kinukuhanan namin ang pahayag si Sebastian at nitong weekend, nakontak namin siya sa isang online messaging app. Ang sabi niya, babalikan niya ang aming team kapag handa na siyang magsalita. Sa ngayon, wala pang bagong mensahe si Sebastian. Nananatiling bukas ang GMA Integrated News para sa kanyang panig. Nasabat ng mga otoridad sa Taguig City ang mga imported na vape oil na illegal na ibinebenta. Hindi lang simpleng vape juice dahil ang flavor, marijuana, na mas malakas umano ang tama. Iyan ang tinutukan ni Marisol Abduraman.
Sa magkahiwalay na raid ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa ilang lugar sa Taguig, tumambad sa mga otoridad ang daang-daang vape at sachet ng marijuana kush. Agaw atensyon ang mga nakuhang vape na hindi pala ordinaryo dahil ang laman umano ay concentrated cannabis o marijuana oil na mas matindi umano ang tama. Hallucinogen kasi ito. So ngayon, kung ano yung health risk ng paggamit ng marijuana is the same din. Isinailalim sa buy bust at search warrant ang mga target personality matapos makumpirmang nagbebenta sila ng mga nasabing oil sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. Base sa mga etiketa, imported ang mga nasabat na marijuana oil base. Karamihan daw ng mga parokyano nito ay mga party goer at mga kabataang mahilig mag-vape. Pwede nating i-assume na from California dumaan sa Thailand bago pumasok dito sa atin sa Pilipinas. Ang bawat 1 ml na cannabis oil ay nagkakahalaga raw ng 4,500 pesos. Hindi na raw bago sa PDEA ang mga nahuhuling marijuana o cannabis oil, pero ang nakakaalarma raw ang mga marijuana oil na nasa cartridge at ready to use na raw. Isasaksak mo na lang dun sa device mo na machine, yung tinatawag nilang ionizer ba yun or ano, pwede mo na siyang hititin. Bukod sa halos 900,000 pesos na halaga ng vape na may cannabis oil, may nasabat ding 14,000 pesos na halaga ng kush. Meron ding iba pang vape device, drug paraphernalia at cellphone. Kinuha namin ang panig ng mga naarestong suspect, pero tugon nila, No comment po. Kayo po, sir. No comment po, ma'am. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Tinungo po ng COMELEC ang tribong Tigwahanon sa liblib na lugar sa Bukidnon. Pagkakataon nila ito para makapagparehistro lalo't karamihan daw sa kanila hindi pa nakakaranas na bumoto. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kailangang umakyat ng bundok at tumawid ng ilog para marating ng team ng COMELEC ang barangay Kibungkog sa San Fernando, Bukidnon. Ang kanilang pakay, mairehistro sa susunod na eleksyon ang tribo ng Tigwahanon. Si Mang Pedro, 74 years old, bagamat second time nang magparehistro, hindi pa nakakaranas makaboto. Pag-COVID, para makabulig kito kasyo o butar. Ang gusto niya, nagparehistro siya dahil ang gusto niya ay makatulong siya sa taong dapat makaupo sa pwesto. Si Dimas Suminaw, isang dato o pinuno, nag-update ng kanyang record bilang botante para daw makalahok sa eleksyon 2025. Pisalis sa sityo. Lumipat daw siya kasi unang-una dito na siya nakatira at meron siyang tungkulin dito. Dito sa Bukidnon, mahigit 70 kababayan nating Tigwahanon ang nag-apply para marehistrong botante. Ilan sa kanila makakaboto sa unang pagkakataon sa eleksyon 2025. Ipinaliwanag din na COMELEC Chairman George Erwin Garcia at COMELEC Commissioner Nelson Celis sa komunidad ang kahalagahan ng pagboto. Ibinida rin ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco ang bagong machine sa mga Tigwahanon. Balak daw ng COMELEC mapagamit sa kanila ang vote counting machine ng Mirror Systems sa susunod na eleksyon. Pwede nating marating at ma-deliver ang serbisyo sa ating mga kababayan. Tatandaan natin, ang katutubo ang ating mga paglingon sa nakaraan at sila rin ang kinabukasan. Kaya ganun ka-importante na binibigyan natin ng halaga ang ating mga kapatid na katutubo. Ayon sa COMELEC, nasa 900,000 ang botanteng Indigenous Peoples o IP sa buong bansa. Madaragdagan pa raw ito dahil sisikapin ng mga local COMELEC offices na maabot ng registration ang mga nasa malalayong lugar. Mula sa Bukidnon, para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Napalitan ng true-to-life kilig ang intense mood sa taping ng isang maaksyong eksena ng Black Rider. Ang atin kasing action hero na si Rudo Madrid, sinupresa ng kanyang girlfriend na si Bianca Umali. Makichika kay Aubrey Carampel. Kasunod ng karumal-dumal na Palangga Massacre. Wala sila tinira sa Palangga!
Sisimulan na ni Elias Guerrero o Black Rider ang paghingi ng hustisya sa walang awang pagpatay sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Sa eksklusibong pasilip sa GMA Integrated News sa set ng Black Rider, kitang-kita na bigay todo ang Kapuso Prime action hero na si Ruru Madrid sa kanyang maaksyong eksena. Pero maya-maya lang, ang action, Direct may bisita. tila napalitan ng romantic scene nang dumating sa set ang girlfriend ni Ruru na si Bianca Umali. Kinikilig na naman, oh. Ay, mga ilang eksena pa ba tayo? Mas ginanahan patuloy si Ruru na magtrabaho. Ito nga at napaindak pa. Let's go! Maaga raw natapos si Bianca sa taping naman ng Encantadia Chronicles Sangre na kalapit lang daw ng location ng Black Rider. Kaya naman pabirong sabi ni Bianca. Bago nga yan, nag-post si Ruru sa Instagram ng quick date nila ni Bianca nang sabay daw silang matenga sa set. Rurok ng tagumpay talaga ang naatim ni Ruru ngayon at deserve niya lahat. Congratulations, Team Black Rider. Gaano nga ba siya ka-proud kay Ruru? Sobrang proud. Kailangan ko pa bang sagutin yan? Hindi pa ba obvious? Super duper 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 proud. Alam ng lahat ng tao. Masaya ako dahil nandito siya. Parang ready nga akong hanggang umaga tayo ngayon eh. Grabe, oh. Galing from Sangre. Tapos ko na yung taping niya kasi tapos na. Pagkalapit lang, nagkataon ng andyan lang rin ang location ng Sangre at nagtagpo si Black Rider at si Tera. Ngayong linggo, sa pagsisimula ng bagong kabanata ng Kapuso Prime Series, mas intense ang drama at aksyon. Wala sila tinira sa palangga! Lahat pinatay nila! Napakaraming inosente nasaktan dahil dito. Ako lang ang bagay nila, di ba? Pero dinamay nila kayong lahat. Dahil makikilala na ang bagong makakasangga ni Black Rider laban sa Golden Scorpion. Tumabi na kayo sa Gedli. Para may bilis ng sakya mo? Pagyan mo ko! Re-resback na ang bagong kakampi. Si Tiagong Dulas na ginagampanan ni Yorme Isko Moreno. Impormasyon lang kailangan namin sa Tiago. To-its na raw ang pet malu na tambalang Tiagong Dulas at Elias. Ang galing. Ang galing ni Ruru. Ang galing. Elims ako sa kaya sa motor. Talagang pro. Pwede na makapagsabayan. Biggest action star ng Philippine movies and television. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.